Isa sa mga pinaka-desired na destination sa Pinas ay ang Siargao, na ang ilan na-attach na sa lugar at lifestyle dito na di sapat ang ilang araw, ilang linggo na pagstay sa tinatawag nila na paraiso na ang ilan tuluyan ng nanirahan dito. Pero ako, itatry kong i-enjoy at libutin ang Siargao sa overnight stay lang. At tignan natin ang tinatawag nilang Siargao course, kung meron ba talaga sa sobrang limitadong panahon para maranasan ito. Halos isang dekada na rin nung huli ako napunta sa Clark Airport at ibang airport na ang nadatnan ko. Sobrang laki ng bagong Clark International Airport kumpara dati. Yun, first time dito sa bagong Clark International Airport. At modern ang feel and look na rin ito. Pati mga facilities, syempre bago. Maaga pala ang flight ko dahil kailangang sulitin ang isang buong araw at hinahabol ko din ang maagang island tour sa Siargao. Ito na siguro yung pinakamasikip na commercial plane na nasakyan ko. Pati na rin yung legroom, bawal sa malaking tao. Anyhow, a little over 2 hours lang naman ng biyahe. Isang movie lang yan, nasa Siargao ka na. Yan din bumungad sa amin sa Siargao. Ulan. Ito rin pala yung sasalubong sa amin. Bayad. Yan, bayad agad. 30 pesos environmental fee. Tapos dito daw yung sakayan ng van papuntang General Luna. Sabi 300 pesos ang isang tao. Door to door na sa accommodation. Ang biyahe from airport to General Luna, punasan ng sentro at turismo at komersyo sa Siargao, ay 30 minutes lang. Pero dahil iba't iba ang destinasyon ng mga pasahero, ay umabot ng 45 minutes bago ako naihatid sa accommodation. Nagkaroon nga pala ng delay ang flight papuntang Siargao, kaya imbes na makarating ako sa accommodation before 8 AM, ay 9:30 AM na ako nakadating. At dahil dyan, di na ako umabot sa 8 to 8:30 AM na departure ng island tours, kaya change of plan agad, at naging full day of land tour na lang ang naisip ko. Pinarikal ako na tuk-tuk. 1.5 for land tour. Eh, hindi ko pa natatanong pangalan mo kaya? Alvin. Alvin, ayun. Shout out. Nakuha nga pala yung rent kay Kuya Alvin. 1K? Joke lang, 1.5. 1.5 solo trip. Yan, budget na yun, no? Ano na yun? Kano pinakagara mo? 250? Ang buong araw na yun? Hindi sir. Mamaya pag ano, pagbaba natin. Magpaparga ka pa uli? Kulang pa eh. Rest pa ng hangin. First stop ay ang Coconut Plantation na may magandang viewpoint sa elevated na kalsada. This spot is only good for a few minutes of stop. Well, since solo lang naman ako, nothing really to do here than just take a few pictures and videos. Pero kung grupo kayo, same lang din naman, meron lang kayo tika picture and tika video. Second stop, Maasin River. Saan ba entrance? Doon? Ayun doon. Yung second stop ng land tour namin, Maasin River. Ay, ha? Tapang. Pang? Hindi ka? Tapang yan. Bayolente. Violente yan. Violente. Ning-ning. Tawag ka, Ning. Ba, dito na ba? Ning-ning dito. Siya na ako eh. Suplada. Ano ba? Suplada ka, Suplado ba? Suplado. Suplada. Suplada. Wala. Wala sa mood. Maldita talaga siya, sir. Ano ba to? Mga puno ng sasaba to. Ate, ano mga puno to? Sasaba to? Nipa. Nipa yan. Yan pala itsura nipa. So may mga boat tour dito. Papunta dun sa may Cold Spring. Pero 600 eh. Parang ano eh. Medyo pricey para sa akin solo. Pero kung marami ka naman extra, tulong na yan sa tourism. Ang ganda, linaw. Ito yung dating may puno ng niyog eh. Niyog ba o buko? Na merong swing. Tapos yan, bagsak ka dyan sa river. Pero wala na. Ay, sa vlog sir! Hello, kuya. Walang problema ko, hindi ako nakapanligo. Oh my God, wala pa akong pamalit. Tingnan
Tignan ko lang yung view, kung gaano kataas. Mukhang tutulak, ha? Ako, dami nagbi-video. Galingan mo. 1, 2. Yan, dahil di ako makakapag-dive dito. Try ko na lang yata mag-boat tour. Gandun sa may Cold Spring. Ayaw mo tumalon, tutulak kita. Nagpanakot eh. Ayun na! Ulit! Gatin! Kahit di ka na pala mag-entrance, oh. Yun sa other side ng tulay. Tawid ka dito. Mimili ka pala. Yan, ang tundiyog na, ang na. Papahawa ka ngayon, ha? Nag-go na ako sa Maasin River Boat Tour dahil sakto may isang Indonesian tourist na naghahanap ng kahati sa fee at tig 300 na lang ang ibinayad namin. Nag-avail din kami ng drone videos and we paid 300 or 400 each, and I would say sulit naman dahil maganda yung mga drone shots. River Cruise by Kuya George. Yun. Yan, sobrang tahimik ng River Cruise dito. And we have here Alisa from Indonesia. Hello. Sorry for crashing your video. Maikli lang yung mismong boat tour, maybe 20 minutes or less, back and forth na yun. At magtatagal lang sa photo session sa Cold Spring dahil mahaba yung wait time. Logi. So, eto na yung hot spring, pero you have to get a queuing number for our turn. And sa Cold Spring, free lang magpa-picture. Pero may donation sa magagaling na local photographer. Ang effort ni Kuya Photographer. Go, sir. Yay, we're back. Dumami yung tao. Oh no! Ate, dumami sila. Ako na ba magpakaon sa Saan na yung suplada? Di ba ito yung suplada? Wait. Maldita kayo. Yung suplada, ay mamansin talaga. Maldita nga. Ayan, puro ligaw. Yes po. Puro ligaw na pusa. Pero nasa amin na siya. Uy, grabe naman, no? Mabuting kamay na sila. Nagsiselos. Oh, silusa yan. Maldita yan. Sama ng Gusto tingin. siya lang. Kala mo. Tapos ngayon, sampalin mo ako. Sampalin kita. Sama ng tingin, no? Grabe. Naka-side look. Ay, matao. Ay! Kala mo. Grabe naman yan. Saan mo gusto? Panakob dito Uy. kita. Ito, suba. Ayun, nagagalit. Nagagalit na niya. Sir, alam mo ba, sir, kasi sa inyo nagagalit ako ang sasampalin yan. Oo. Ayun na, lumalapit na nga sa'yo eh. Biglang gaganon, mga malmot. Ano naman niya ako niyan. Yan. Magaling. Si sir yung nag-away sa'yo. Ako Ano? naman yung anuhin mo. Next stop is Magpupungko Tide Pool. Time is of the essence dito sa spot na ito dahil early afternoon pa lang hindi na pwede sa mismong tide pool dahil mataas na yung tide at malakas ang current. Kaya bukod sa wala na yung tide pool sa hapon, delikado rin sa lakas ng current at masyado ring mabato sa lugar na ito. Yan, ito na sa Magpupungko entrance. Registration muna. Tapos yung fee, 100 pesos. Tapos 10 pesos na parking fee nitong tuk-tuk. Ito na isang Magpupungko tide pool. So di ko na-expect na ang daming store dito. Tapos sobrang crowded ngayon. Ito yung daan papunta sa Magpupungko tide pool. Sobrang mabato. Pero at least hindi siya madulas. Kaya okay lang. Ay, hindi. Ito na.
malumot na dito. Ang problema ko dito, dala ko yung drone. Paano ako maliligo sa tide pool? Sightseeing na naman. Grabe, ang crowded. Oh no, daming tao. Whoop. Ito, low tide pa lang. So kaya nagagamit yung tide pool dito. Ito na mismo yung tide pool. So sabi ni Kuya na guide dito, usually starting from 9 AM hanggang 1 PM nagagamit tong tide pool dito sa Magpupungko. So after that, yan yung alon na yan, papanik na dito dahil high tide. And yan, malakas yung current kaya bawal na. Yan o, baba pa pero lakas ng current yan pag nag-high tide na. Welcome to Magpupungko Tide Pool. Lino ng tubig. Sarap sanang tumalon dun. Alam, wala akong kasama eh. Alam mo, pag iwanan ng gamit, delicates. Ang inviting ng kulay ng tubig dito. Kita mo naman. Turquoise. Turquoise green. Turquoise blue. Isang lalim na dito ng part na to. Pero malinaw pa din. Iniwan ko yung tsinelas ko dito eh. Andito pa kaya? Uy, walang kumuha. Good job. Binigyan pala ako ng option to go to Sohoton Cave. Pero in-skip ko na dahil medyo malaki yung oras na kakainin pag pumunta dun. Next stop is Pacifico Beach na well-known na surfing spot according to Alvin, the tour guide. Kaya surf spot din ba to? Bukod sa Cloud9, ito yung sikat na surf spot sa Siargao. Ito yung surfing spot sa Pacifico. Kuya? Magkano po? Ako naman nagustuhan ko yung vibe sa lugar na to dahil maganda yung beach, although mainit, maganda yung breeze at di siya touristy. Picture niyo ako, kuya. Libre ba? Libre? Doggy, kala mo food ang bibiliin ko, ha? Yun o. Imbis na buko juice yung bibiliin ko. Nakakaingaan nyo kasi yung tunog ng dagat tsaka yung hangin dito. Ayun, napabir. Tapos, kukuha ko dito. Ito yung view ko. Habang umiinom. Kita mo naman. This is life. Kung di pa ako aalis dito, baka maparami ng inom. Kaya sa next stop na kami. And dahil gutom na din, dinala ako ni Alvin, the tour guide, sa Trogon Perch Resto na may magandang overlooking view ng dagat habang kumakain. Mukhang maganda rin yung accommodation dito. Medyo pricey lang. May infinity pool din at maliit na lighthouse sa harap ng resto. And then may infinity pool. Yan o. And then sa left side yung accommodation. Ito na yung clubhouse sandwich namin. Na may malalaking patatas. Aba, syempre, pares na beer. And then overlooking yung chicken wings nila. Kala ko tuloy ito yung puset. Yung nasobra yung order. Yung squid tapos sausawan niya. Yung squid ink. At naparami kami ng order. Yung food masarap naman, medyo pricey lang. Pero wala namang kasing mura sa Siargao. After kumain, nag-quick stop naman kami sa overlooking spot sa tabi ng daan sa Little Hawaii daw. Then diretso papuntang Secret Beach na medyo mahaba yung biyahe. Bakit eagle yung statwa nila dito? May eagle ba dito? Bago mapunta sa Secret Beach ay madadaanan ng skateboarding road na hangout area ng mga AFAM sa hapon. Dead end na dito kaya ginawa na nilang skating area at tambayan.
Dito yung Secret Beach? Oo, sa dulo sir. Diretso ko lang. Okay, sige. Yung secret sa mga lugar, pangkaraniwang name na. Secret Lagoon, Secret Beach, Secret anything. Magandang spot din pala tong Secret Beach. Linis ng surrounding. Ang daming coconut trees. Actually, maganda tong Secret Beach na to. Yan o, ganda ng tubig, ang linaw. Alam, medyo crowded. Maliit lang yung pinaka-beach niya. Ang dami ng tao. Dito din pala yung property ni Nadine Lustre na may entrance fee daw. Pero may consumable drinks naman daw para doon. Enjoy na enjoy yung mga Power Rangers. Enjoy na enjoy sila mag-skate dito. Dapat pala lagyan na ng skate park dito sa Siargao eh. Meron naman sir. Ah, meron ba dito? Oo, doon sa papuntang Cloud 9. Ah, ba't ayaw nila doon? Marami din doon. Ah, marami. Ay, dahil maliit lang yung skate park. Hindi sila kakasya. Tsaka dito, ano eh. Kadalasan doon mga bata. Tsaka dito magandang pang beginner kasi ano lang eh, diretso lang mahaba. Dapit hapon na sa downtown General Luna. Amoy ko na yung mga luto sa mga resto. Nakakagutom. Next stop, ang pinakasikat na area sa Siargao, ang Cloud9. And medyo alanganin na rin yung punta ko dito dahil padilim na. Entrance sa Cloud9. So, syempre, entrance ulit 100. Ito na yung boardwalk. Na itong malaking rebulto nila. The dreamer, one day I'm going to tame those waves. Gym Nuevo 2007. And kahit paggabi na, meron pa rin mga nagsisurf. Sigurado, babalik ako dito bukas ng umaga. Kasi hindi ma-appreciate yung view sa ganitong kadilim na eh. Yan na, just na yung exposure. Kita na sila sa video kahit madilim na. So, totally different boardwalk na to eh. So, I think 3 or 4 years ago, bago yung sobrang lakas na bagyo, yung second floor pa itong pinaka-boardwalk na to. Pero ngayon wala na. Bagong gawa na siya. Last stop, Afam Bridge dapat, pero wala na pala yung happenings doon dahil yung stores tuwing hapon, nirelocate na sa spot bago dumating sa mismong bridge. Nalipat na lahat ng mga store dito. Dahil masyado nang congested dun sa bridge. May isaw baboy? Wala. Wala. Parang puro pare-pareho yung pagkain nila. Puro lechon. Ito burrito. Pag mo try. Same pa din. Mga potato, kwek-kwek. Chicken skin. Yan o. Buko kayo ng tour sa Siargao. Yan o. Private tour kay Kuya Alvin. Napakamura. Hindi siya nananaga. Hindi, actually, 2.5 yung una ko nakausap, 2.5 yung yung land tour na binibigay sa akin. Inisip ko, sabi ko parang nakakita ko online, mas mura dito sa 2.5 eh. Kaya hindi ko na kinontak ko dito yung yun eh. Yung Tapos, yung nauna sa akin, yung pula. Diba yun? Hindi, may yung sa van. Contact daw niya 2.5. Siguro kukuha siya ng cut. Oo, kukuha sila ng ganito, tapos kumusyon na lang siya. Kunyari, bakit akong 2.5, sa kanya yung 500, baka ganun naman. Oo. Mukhang omission. Ayun, pero kay Alvin, alapatas lang. Thank you, Kuya. Sige, Ingat, salamat. ingat. Yun yung accommodation ko dito sa Ronaldo's Inn. Medyo hindi ko napanganabangan. So umaga ako dumating. Then gabi na ako bumalik. Ito na yung Ronaldo's Inn dito sa General Luna. So for only 2,000 pesos, ayan, kita mo naman ang linis. So double bed, may desk na salamin, yun, naka-lampshade. Then may ilaw pa dyan sa ceiling. May maliit na mesa. Meron kang ventilador and maliit na aircon. May hanger pa. And then, ito yung CR. Yun, may heater. Tapos laki ng bowl. May bowl yung toilet. Yun o. Pwede na, 2,000 lang. And maganda pa dito is right in the heart of all ng mga restos,
mga kung ano-anong store. Pati dito na rin yung mga iba-ibang kinds of accommodation, mga inn, hostel, hotel, nandito na lahat. Yun, sobrang haba ng stretch ng mga kainan dito in different stores. So, ganda ng lugar niya. Actually, even dito sa, even yung Ronaldo's, may sarili, pero silang sariling restaurant sa baba. Yun. Actually yun, kaya na umaga. Doon ako kumain habang naghahanap ako nung land tour. Ako pala sa reception dito sa Ronaldo's Inn kung may free wifi. Yun pala yung hindi ko na-check. Kasi yung data medyo putol-putol eh. Sayang in-load ko. Yan, tingnan ko. Walang naka-indicate dito eh na may free wifi. Ayun, nag-brown out. What the frog? Yun na ang power interruption sa Siargao. Ayun naman, so buti na lang mga 5 minutes lang nawala ng kuryente. Yan, bumalik agad. And yun, napansin ko dito, yun pala ang wifi nila. Okay, so chinek ko yung speed test nila. So ang gamit actually nila dito is Starlink. And not bad for the 5 GHz range. It's 20 Mbps. So pwedeng gamitin kung mag-remote work ka dito. Ito na. Time na para maglibot-libot. Siargao night. So, tingin-tingin ako ng t-shirt. Souvenir. Ganda sana ng mga sando. Kulang budget. Mukhang okay dito. Dami kumakain. Yun ang karinderya. Mukhang ito ibabalikan ko mamaya. Pero tingin-tingin muna ako. Grabe, ang hirap pumili ng kainan dito sa Siargao. Kaliwat kanan yung kainan. Sobrang dami. May kasama pa ako dito, mag-aaway pa kami kung saan kakain eh. Ang hirap pumili. Paano kang pipili ng kainan dito? Parang mini mo na lang dito. Yan o. Dito tayo sa madami kumakain, para sure. The amount of dogs sa streets ng Siargao, sobrang dami. Kaya pag di ka nag-ingat, ma-aksidente ka pag nagmumotor ka. Yan po. Ito pa pala, pati sa loob ng resto. May version sila ng Angel's Burger dito. Okay. I ended up on this small resto bar after hearing this guy sing. But actually lahat ng singers nila magaling. Di na din nakakain ng rice at nauwi na lang sa quesadilla and beer. Chill lang din sa spot na to kaya dito ako tumambay and less than 10 lang kami early evening pero siguro after an hour more or less 40 na yung nasa area ng resto bar. Medyo wild and festive na din sa resto bar dahil senglot na yung mga ibang foreigner. May bumagsak na din kakasayaw sa ibabaw ng upuan at mesa. Pero I would say pleasant yung ilang oras ko na stay sa resto bar na to. Dahil cool lang ibang mga tourist at lalo yung mga lokal, very welcoming sila. Ang tanong sa start ng video, ramdam ba ang Siargao curse sa overnight na stay? Watch the next video.